Ephesians chapter 5. Ito yung mauding duwa nga versikulo. Ephesians chapter 5, verses 32 and 33. Ephesians chapter 5, verse 32 and 33. This mystery is great, but I'm speaking with reference to Christ in the church. Verse 33. Nevertheless, each individual among you is to love his own wife even as himself, and the wife must see to it that she respects her husband. Okay, so sa ating pagpapatuloy sa ating verse by verse study, ay ating pong nakita kung paano nag-umpisa ang thesis na ito, na kung saan ang pinag-uusapan po dito ay ang relasyon ni Kristo at ang kanyang iglesia. Pagamat ang isang usapan dito ay yung buhay ng mag-asawa. However, yung buhay ng mag-asawa na ito ay it should always be patterned. Kailangan po palagi yung modelo niya ay yung relasyon ni Kristo at saka yung kanyang iglesia. So, dito ay tignan nga natin yung sinasabi. So, sabi dito sa verse 32, this mystery is great. So, tinignan ko sa mga commentary, ano ba tong mystery na ito? So, karamihan sa kanila, yung majority, sabi nila, ang mystery daw na ito ay yung relasyon ng mag-asawa. Yung Christian husband and wives. Meron naman yung minority na kung sabi nila, nang actually, ang pinag-uusapan po dito ay hindi po yung mismo na relasyon ng mag-asawa na tao o Kristiyano, pero yung relasyon ni Kristo at ang kanyang iglesia. So, yun po yung dalawang suggestion dito. At kung titignan natin, this mystery, talagang singular kasi siya eh. Buti kung plural, sabihin natin na either way, yung mag-asawang Kristiyano o yung relasyon ni Kristo at saka yung iglesia. Pero singular siya at saka idagdag pa natin yung yung verb na is na present active, so at saka present active indicative, ibig sabihin na ito po ay talagang yung relasyon na ito ay talagang tuloy-tuloy, wala pong katapusan. At saka indicative, ibig sabihin it's a reality. So kung titignan po natin sa mundong ibabaw na ito, sabi nga ng Diyos na God or Moses allowed divorce because of the hardness of the hearts of men. So, kung titingnan natin yung pag-aasawa, ay may, yung iba, hindi tuloy-tuloy, kundi may earthly hindrances. Pero, ang usapan dito is yung tuloy-tuloy na relasyon. So, ang sabi ng minority group, ang usapan dito ay yung relasyon ni Kristo at saka yung iglesia. Now, kung titignan natin, gaano man yung unfaithfulness ng tao ng Diyos, faithful pa rin ang Diyos. At kanyang inaalagaan ang relasyon na ito. So, this mystery is great. Bakit nga kasi mystery? Kasi in the Old Testament, hindi po ito naipakita. Mystery, ibig sabihin, it is not revealed. Hindi po siya naipakita hanggang sa dumating yung mga apostles. Si Kristo at saka yung mga apostles. Doon na naipakita na meron ng relasyon yung church at saka yung iglesia. Kasi nga, yung iglesia, maliban lang kung ikaw covenantal, kasi yung mga covenantal, sabi nila, the church started in the Old Testament. Pero kung ikaw ay nasa dispensation, sabi nila, the church started at Acts chapter 2, during the time of the apostles, of which, yun po yung stand po natin, na the church started with
Christ and the apostles. So, yung mystery na ito, na yung pagsasama ito ni Kristo at ang iglesia, ay hindi po siya naipakilala sa kapanahonan ni na Moses, sa kapanahonan ni na Elijah, ni na Jeremiah, ni na Isaiah, kundi sa kapanahonan lang ni Kristo at kanyang mga apostoles. So, dito, talagang ito po ay misteryo. Yun po yung ibig sabihin ng mystery. Hindi yung misteryo na yung mystery na alam ng tao sa ngayon. So, this mystery is great. And then, sabi niya, but I am speaking with reference to Christ in the church. Yung but dito, di, ito po ay primary particle sa Greek na it is either contrast or continuation. Either contrast or pagsasalungat o kaya pagpapatuloy. So, kinuha natin po dito yung but na ito is yung pagpapatuloy ng banal na espiritu na ipagkita kung ano yung kanyang sinasabi dito. So, itong mystery na ito ay, sabi niya, ito yung aking patuloy na sinasabi that is with reference to Christ in the church. So, yung mystery na ito, ay ito yung relasyon ni Kristo at saka yung iglesia. Na sa Old Testament, hindi po na ipakita sa kanila, pero sa ngayon, nakikita po natin at ito ang dapat na maging modelo ng pagsasama ng mag-asawang Kristiyano. So it should be the model, and the only model of Christian marriage. So, makita po natin na very clear na sa ngayon, na sabi niya, I am continually speaking, kasi yung speaking dito is present tense. Ibig sabihin, patuloy na ito yung subject na. So, ibig sabihin, from verse 22 hanggang sa verses na ito pa rin yung usapan. Secondary lamang po yung Christian marriage. Na primarily kasi, ang kailangan po nating maintindihan ay yung pagsasama ni Kristo at ang iglesia. Mas lalo na sa mag-asawa. Kasi dito po dapat nakabase yung relasyon po natin na bilang mag-asawa. So, a couple who understand, kung naintindihan po natin yung relasyon ni Kristo at saka yung iglesia, ay doon po natin mapapabuti yung ating pagsasama. Pero kung may isa na hindi niya naintindihan, talagang mahirap. And actually, kahit na Christian couple, sabi nga, very few understand yung thesis na ito, yung turo na ito, yung katuruan na ito. Actually, for me as a pastor, alam po natin ito, na ito yung katuruan. Pero in practical application, ay, doon po tayo bumabagsak. Kaya, long way to go, sabi nga. So sa ating pagpapatuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos, at makikita po natin yung relasyon ni Kristo at saka yung kanyang iglesia, kung paano yung church submits herself to Christ, at kung paano si Kristo ay minahal yung kanyang iglesia in agape love, ay doon po mabubuksan yung ating matang spiritual. Makikita po natin at yung po mga katotohanan na ating nakikita, ayun po yung i-apply natin sa ating pagsasama bilang mag-asawa. Kaya, actually, ilang verses ito, from 22 to 31, 33. It is a long thesis. Kung saan ito po ay pinakita sa atin kung ano yung ginawa ni Kristo sa iglesia, yung pagmamahal ng church kay Kristo, para yun po yung gamitin natin sa ating relasyon bilang mag-asawa. Kaya, so dito, makikita po natin that the wives, kung titignan po natin, the wives can never reach
hindi po niya kayang abutin kung gaano yung iglesia ay nagpasakop kay Kristo. At even the husband, we husband cannot also be at par kung paano minahal ni Kristo yung kanyang iglesia. Ewan ko kung may katiting. Baka layo pa namin. Kasi kung titingnan natin, gaano ba minahal ni Kristo yung kanyang iglesia? Sobra-sobra. Yung sabi ng kanta is, the half has never yet been told. Di pa natin naintindihan ng lubos. We are only scratching the surface, sabi niya. So, dito, ay magkikita natin na sabi niya, this mystery is great, but I'm speaking with reference to Christ in the church. Kaya sa mga dalaga na magplanong mag-asawa, ayun yung magandang pag-aralan ninyo. Tignan ninyo, gaano ba yung iglesia nagpasakop kay Kristo para yun din yung gawin ninyo sa inyong mga asawa. The church never answers Christ. Hindi niya sinumbatan si Kristo bagamat dumaan siya sa hirap ng persecution, hirap ng tribulation. Although some Christians have failed, but the church as a whole have not. And then, nakita din natin kung gaano inibig ni Kristo ang kanyang iglesia. Pinakita po dito, binigyan niya ang kanyang sarili, nilinis niya, sinangtify niya, in order to present to himself holy and blameless. So ito po sana yung magiging modelo ng pagsasama ng mag-asawang Christian. Kaya the details, hirap sambitin yung details. Talagang, so sabi ko nga, we are only scratching the surface so far. Parang yung lang basic yung nakikita natin dito. But as we continue walk with Christ, sa ating pagpapatuloy na maninilbihan kay Kristo, doon po natin makikita kung ano pa yung mga ibang detalye. But anyway, sabi niya, nevertheless, bagamat yung usapan dito is the relationship of Christ in the church, bumalik pa rin siya sa relasyon ng mag-asawa. Kaya sa verse 33 or verse 32, pinakita dito na yung ultimate focus ng mag-asawa ay kung paano natin pag-aralan yung relasyon ni Kristo at ang kanyang iglesia. At kung paano natin i-apply yan sa ating buhay bilang mag-asawa. At sa verse 33, dito na, sabi niya, nevertheless, bagamat yung, sabi niya, yung focus natin dito ay yung relasyon ni Kristo at saka yung kanyang iglesia, pero, ito na, sabi niya, each individual among you is also to love his own wife. So, sa mga asawang lalaki, sabi po dito, each individual among you, o ibig sabihin, every one of you, wala pong exempted. Whether you're a leader of the church or sabi nga, common member of the church, kung may common member. Pero in a house, sabi kasi sa Timothy, meron yung mga vessel of honor, vessel of dishonor. So everyone among you, sabi niya sa mga kalalakihan, ito yung dapat ninyong gawin bilang isang asawang lalaki. Kaya yung nagamit dito, each individual among you is to love his own wife. So, love again here is agape. It is agape. Present tense. Talagang, ewan ko sa ating mga asawang lalaki, alam ng Diyos siguro yung katangian ng mga lalaki, kaya yung palaging ginagamit is agape love. That selfless, sacrificial, unconditional love.
Na yun po yung patuloy na ibigay po natin sa ating mga asawang babae. So again dito, parang inulit yung nasa verse 28 na kung saan, so the husband ought to love their own wives as their own bodies. Kaya yun, minsan nakakalimot tayo, kaya paulit-ulit na nagbibigay ng Diyos ng paalala. Na dapat ito yung gawin natin na pagmamahal sa ating mga asawang babae. And then sa mga asawang babae, another reminder, sabi niya, "And the wife must see to it that she respects her husband." Respect, ang nagamit po dito is phobeo or fear sa ibang translation. It is either godly fear or trembling fear. Yung nanginginig ka sa takot na, ewan ko kung ano yung kinakatakutan mo sa inyong asawa, or meron yung godly fear na talagang punong-puno ka ng respeto excuse me, sa inyong asawa. So ang nagamit po dito is yung punong-puno ng respeto. So sa mga asawang babae, kung babalik po tayo sa verse 22, na kung saan sabi doon, "Wives, be subject to your own husband," or submit yourselves. Bagamat yung word na subject, wala doon, nasa verse 21. Pero the thoughts, andun siya. Nasa present imperative yun, present active imperative. Ibig sabihin, talagang gawin mo yun. Pero dito, yung wives see to it that she respects, yung respects dito, sabi nga natin, yung godly fear, ay nasa present passive siya. Present passive, ibig sabihin, ito yung patuloy na gawain ng asawang babae, passive voice. It meant to see that you are being acted upon by an outward agent. Na sinasabi na yung banal na espiritu ay siyang nagbibigay sa inyo ng kakayahan para magawa nyo ang bagay na ito. Kaya you must allow the Holy Spirit to control your life. Andun, babalik tayo ulit sa sa isang kautusan dito na, "Be not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit." Na ito yung isang kailangan ng mga asawang babae, na kailangan palagi kayong puno ng banal na espiritu in order for you to respect your husband. Ewan ko kung bakit ganito ang sinabi ng banal na espiritu sa talatang ito. Ewan ko kung sa situation nila noon ay marami ding mga asawang lalaki na hindi nag-church or hindi pa nakakilala kay Kristo. Pati si Apostle Peter, yun din po yung kanyang sabi na sa mga asawang babae, that they are to subject themselves to their husband, and by their chaste behavior, sabi nun, by their pure behavior, ay makakilala yung kanilang mga asawang lalaki sa Panginoon. So, sabi nga dito, this word respect or godly fear is present passive. Passive voice, ibig sabihin, hindi po nanggagaling sa inyo yung kakayahan na ito. It's very challenging on your part. Sa mga lalaki kasi, kung titignan natin, dito yung love is, sabi natin kanina, is present active ba yun? Present active hindi. Tingnan nga natin. Let me see. Yung baby. So, yung sa mga kalalakihan, love here is, tama, present active imperative. So, sa mga kalalakihan, it is a command na talagang gawin natin to. Pero sa mga kababaihan, it is allowing the Holy Spirit to act upon them. Ewan ko kung anong pinagkaiba po natin.
Sabagay, kung babalik tayo kasi sa unang panahon ni na Adam, kanino ba kasi nabigay yung unang kautusan? Diba kay Adam? Saka na lang sinabi kay Eva. So, anyway, the command here ay nabigay sa lalaki na talagang it is a present active voice. Gawin po natin lahat sa ating makakaya, lahat ng ating mga kalakasan to show unconditional love to our wives. And then, sa mga kababayan, it is a present passive. Yung patuloy na you allow the Holy Spirit to act upon you. Minsan kasi, yung mga wives, ay sabi nga ni Peter, a weaker vessel. Minsan. Kaya, yun. But anyway, hindi po yun exempted na yung malalaki. They do not need to be filled with the Holy Spirit. Kasali din tayo dun. Kailangan po nating puno ng banal na Espiritu para magawa natin yung kautusan na ito. Ganon din po sa mga asawang babae. So, makita po natin that this verse starts with the woman being, this thesis starts with the woman being commanded na magpasakop sa iyong asawa, at it ends or it concludes with a phrase that wives, respect your husband. Ewan ko kung ano yung nasa isip ng Diyos kung bakit it opens with the wives and it ends with the wives. But anyway, ito po yung model ng Christian marriage. So sa ating mga may asawa, always bear in mind, continually study. Patuloy po nating pag-aralan yung relasyon ni Kristo at ang Iglesia. At ang mga katotohanan doon, yun din po yung gamitin natin sa ating earthly marriage. So it's a challenge to each and every one of us na ito yung patuloy natin na gawin. May God help us. Shall we pray? Father, we thank you for this model na binigyan niyo po sa amin. The model of Christian marriage is no other than the relationship of Christ and the church. Bagamat we are only scratching the surface of yung mga katotohanan dito, the truths, but we pray the Father na yung mga katotohanan na ito ay nawa through the enablement of the Holy Spirit ay magawa po namin sa aming buhay na bilang Christian husband or Christian wives. So, we thank you, Father, kasi we are not doing this on our own strength, but you have given the Holy Spirit to continually strengthen us, to continually enable us para magawa po namin ito, ang mga katotohanan na ito na yung pinapakita sa amin sa inyong mga salita. So, Father, we pray that you bless your words and may you allow your words to transform our mind, that whenever we see yung mga asawa namin, mga asawang lalaki o asawang babae, ay may we see the relationship of Christ in the church. Kayo po ang mapuri sa umagang ito at lahat ng may ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.